Sa ika-6 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, inilatag ng magkabilang panig ang kanilang posisyon kaugnay sa mosyon na ipasabina at buksan ang kahon na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawa ni si Attorney Manasseh Carpio. Ang mga kaganapang iyan ating balikan sa sentro ng balita ni Bernard Ferrer. Sa ika-6 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, isinagawa ang oral arguments sa hiling ng prosekusyon na magpalabas ng subpoena para sa tax, bank at AMLAC records ng pangalawang Pangulo, gayon din ang ilang dokumento ng kanyang asawa na si Attorney Manasseh Carpio. Si Akbayan Party List Representative at House Prosecutor Chel Diokno ang kumatawan sa prosekusyon habang sa Attorney Michael Powa naman ang tumayong kinatawan ng depensa. Ayon kay Diokno, may kapangyarihan ng impeachment court na magpalabas ng subpoena para sa mga dokumentong hinihiling ng prosekusyon. Iginit niya na hindi hadlang ang Data Privacy Act at ang Bank Secrecy Law sa pagkuha ng mga record na mahalaga sa impeachment case. Ayon pa sa kanya, batay sa record ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC, lumampas sa 3 bilyong piso ang financial activity ni Vice President Duterte mula 2007 hanggang 2013, panahon na siya ay Vice Mayor at Mayor ng Davao City. Anya, direktang may kaugnay ng mga record na ito sa issue ng pagiging karapat-dapat o hindi ni Duterte na manatili bilang Vice Presidente. Ang hiling ng prosecution ay mailabas ang buong katotohanan so that this court may know the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Sa pamamagitan nito, may lalahad ang buong katotohanan tungkol sa mga alegasyon sa Article 2 ng Articles of Impeachment. Una, na pinayaman ni Vice Presidente ang kanyang sarili ng labis-labis sa kanyang legal na sahod at lehitimong kita bilang isang lingkod bayan. Pangalawa, na meron siyang mga ari-arihang hindi dineklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. At pangatlo, na habang siya ay nanunungkulan bilang Vice Presidente, nakibahagi siya sa negosyo, directly or indirectly. Sa panig naman ng depensa, iginit ni Powa na ang pangunahing issue ay kung maaaring gamitin ng impeachment court ang kapangyarihang maglabas ng subpoena nang hindi nilalabag ang due process. Anya, hindi maaaring gawing legal ang impeachment ang isang gawaing pinagbabawal ng batas. Binigyan din ni Powa na may mga batas kabilang ang Anti-Money Laundering Act, National Internal Revenue Code at Law on Secrecy of Bank Deposits na naglilimita sa paglalabas ng bank, tax at AMLAC records. Ayon kay Powa, bagamat may exemption ang Bank Secrecy Law para sa impeachment, hindi ito nangangahulugang otomatikong maaaring palabas ang mga naturang record. Hiling ni Powa ay basurang mosyon ng prosekusyon. Ayon sa kanya, para maging valid ang isang subpoena, dapat itong matugunan ang dalawang mahalagang requirements. Sinagot naman ang prosekusyon ang argumento ng depensa na confidential ang mga dokumentong hinihiling. Ayon kay Diokno, ang layunin ng impeachment court ay maitaguyod ang pananagutan ng mga opisyal ng pamahalaan, kaya mahalaga ang pagkuha ng mga record nito. Nakatakdang pagdesisyonan ng impeachment court sa Lunes, July 20, ang hiling ng prosekusyon na magpalabas ng subpoena para sa tax, bank at AMLAC records ni Vice President Duterte ayon kay impeachment court presiding officer Francis Cheese Escudero. Bagong oral arguments, hiniling ni Senator Judge Robin Padilla na payagang makalahok sa impeachment trial sina Senators Rodan de Marcoleta at Jinggoy Estrada. Pinuna rin ni Padilla ang paglulunsad ng NBI ng investigasyon sa umano'y anomalya sa 2019 Southeast Asian Games o SEA Games, kung saan nagsilbing chairman ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee si Senator Judge Alan Peter Cayetano. Bueneltahan ni Cayetano umano'y chilling effect ng pag-aanunsyo ng investigasyon. Tinawag din niyang marites accusation ng mga paratang laban sa kanya. Isa sa mga issue muling nabanggit ang SEA Games Cauldron na nagkakalaga ng mahigit 50 milyong piso. Ipinaliwanag naman ni Cayetano na pinondohan ng pribadong sektor ang nasabing cauldron. Samantala, pinuna rin ni Senator Judge Pia Cayetano ang umano'y pressure at intimidation sa kanyang kapatid. Bernard Ferrer, para sa Bayan.